Mukhang magkakasubukan sa side ng pamahalaan, Law Enforcement Agency at grupo ni Atong Ang na ngayon ay pinaghahanap na dahil may warrant of arrest sa kasong kidnap for ransom, kidnap for homicide at kidnapping for illegal detention. Non-bailable offense po yan. Kasi matapos pong ilabas yung warrant of arrest ng Regional Trial Court ng Laguna at mahuli ng PNP CIDG ang 17 na mga kasama ni Ang diyan sa nawawalang mga sabungero na maabot pala ng 100, akala natin 34 lang. Abay, kaya sinasabi kong magkakasubukan, abay ang pinapalabas ngayon ng kampo ni Ang, hindi susuko hanggat hindi daw dumadaan sa mga tamang proseso at yung remedy o pamamaraan ng kampo ni Ang. Ang paniniwala ng kampo ni Ang, yun daw karapatan nila ay hindi daw nire-respeto ng gobyerno. Ayun ang punto nila. Ang sabi naman ng pamahalaan through Secretary John Vic Remulla ng DILG at General Nartates at NBI, ipatutupad nila ang warrant of arrest kahit anong mangyari. Pero ngayon medyo delikado kasi ang report, mga retiradong pulis at NBI daw po ang mga bodyguard na kasakasama ni Ang na di umano armado with armed group. Parang private army, delikado yan. At maliban dyan, alam ng lahat, bilyonaryo na negosyante si Atong Ang. Ngayon lang siya nakaranas ng kaso at warrant of arrest dahil nung nakaraang gobyerno kinonsente yung isabong at kanyang mga negosyo. Dahil posible, pera-pera ang labanan. Pero ngayon, rule of law at ayaw ng Pangulong Marcos at ng gobyernong ito ng pera-pera. Dahil hindi naman kumikita ang gobyerno sa isabong. Maliban doon ay yung pagkawala at umiiyak na pamilya ng mga biktima ng marahas na galaw ng grupong pinagbibintangan ay sina Atong Ang at kanyang kasamahan. Dahil nga po namatay ang mga subungero, ang ilan dyan, ang kanilang mga buto ay na-recover doon sa Taal Lake. Talagang intentional ang pagpatay sa kanila at itinago pa sa ilalim ng Taal Lake. Matindi po ang operasyon ng ating pulis, ng NBI at saka po ng Coast Guard sa paghahanap ng mga ebidensya. Ngayon napatunayan na mayroong sapat na ebidensya. So ang tingin ng gobyerno, nagkaroon ng due process, mahabang investigasyon, maraming ebidensya, ipinailang kaso, na-justify sa korte, may probable cause, kaya may warrant of arrest. Pero itong sinasabi ngayon ng kampo ni Ang, hindi daw nabigyan ng pagkakataon. Ayan po yung normal na depensa. Lalo na ng abogado, hanggat makakalusot, gustong lumusot. Pero meron ng warrant of arrest. So huwag naman sanang umabot sa maging pisikal ang pag-aresto dito sa bilyonaryong Atong Ang. At yung mga bodyguard niya, sabi nga ni Remulla, mga armadong bodyguard ni Ang, pag kayo ay pumalag sa gagawing operasyon ng gobyerno, mananagot din kayo. May panawagan pa nga si Secretary Remulla na yung mismong mga tauhan ni Atong Ang ang tutulong sa gobyerno at magkaka-interes sa 10 million pesos reward sa ulo ni Ang. Pero huwag kayong masyadong magpanik na mga kaalyado na kinabang malapit kay Ang. Hindi po siya guilty sa ngayon. Siya ay akusado pa lang. Kaya dapat niyang harapin ang kaso. Pero kung magmamatigas na hindi susuko at huwag naman sana manlaban pa, ay ibang issue yan. Hindi susuko ang gobyerno sa mga taong akusado. Hindi bibigay ang batas kahit kanino. Yan po ang prinsipyo ng batas
at ng Estado ipatupad ang batas kahit kanino, basta may ebidensya at may pananagutan. Iyan po ang nangyayari. Ngayon, dahil merong 10 million reward para sa makapagtuturo, ang assurance po dyan ng pamahalaan, ang sino mo magtuturo, hindi ho i-reveal ang pangalan. Bibigyan ng proteksyon para makatulong sa paghahanap kaya. Kasi matapos po na mahuli ang 17 na kanyang kasamahan at ang mga testigo ay nandyan ang mga biktima, kailangan talaga mahuli, humarap sa korte at magkaroon ng trial para mabigyan ng hustisya. Wala pong personalan, wala pong anumang mga dahilan kung bakit ginagawa ito ng Estado. Obligasyon at karapatan ng Estado ipatupad ang batas. Natural, meron pong mga anti-Marcos na kakampi si Ang. Mga grupong nakinabang siguro kay Ang, iba ang kanilang sinasabi. Huwag kayong maniwala doon. Hindi ito panggigipit, hindi ito harassment, ito ay pagbibigay ng hustisya, pagbibigay ng pagkakataon, magkaroon ng trial, panagutin ang dapat managot, bigyan ng hustisya ang pamilyang mga nawala ng buhay. Yan po ang layunin dyan. Hindi rin ito paglilihi sa kaso. Kasi una pang kaso ito, matagal ng kaso ito. Ngayon lang nagisingan. Dahil nung nakaraang administrasyon Duterte, binaliwala ang pagkawala ng mga sabungero. 2021-2022 nangyari yan. Sa pagpasok ng administrasyong Marcos, nagkapag-asa ang mga biktimang mabigyan ng hustisya. Kaya ayon, pinapanagot. Kaya malinaw ito. Ang gobyerno ng ating Pangulong Marcos ay pinatutupad ang batas laban sa illegal na pogo na pinagsamantalahan ng iba. Illegal na sabong o sabong na may mga buhay na nawala ang pinapanagot. Yan ang tamang proseso. Ang ayaw niyan, baliktad ang kaalaman. Ang tumututol dyan, anti-Marcos, sarado ang kaisipan. Paano kaya kung sa pamilya nyo nangyari yan? Ano kaya ang sasabihin nyo? Kaya yung nagsasabing paglilihis ito ng istorya, sa flood control, pagtatakip sa ibang katotohanan, kalokohan yan. Yung mga nagsasabi nito at nag-aakusa sa gobyerno, magharap kayo ng ebidensya at kasuhan nyo ang kahit sino sa gobyerno na mayroong kinalaman sa illegal activities. Huwag puro sa social media. Huwag puro paratang lang. Huwag puro paninira lang. Dahil basura ang kahinat ganyan.